Hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hey! Iranian ng misil iyon na pumalpak at pumatay ng di matukoy na dami ng sibilyan. Pero sabi ng rehimeng Irani, wala silang pampublikong pahayag ukol doon. Maintindihan naman dahil mas malalaki pa silang problema. Sa unang pagkakataon sa digmang ito, opisyal nang nag-ooperate ang US Special Forces sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Kaya tingnan natin kung bakit sila naroon. Kahapon, naglabas ang state media ng Iran na Press TV ng larawan ng debris ng eroplanong Amerikano at sinabing napabagsak nila ang isang F-35. Pero tingnan mong mabuti ang mga debris. Hindi yon F-35. Malamang ito ay isang F-15E Strike Eagle na nakabase sa RAF Lakenheath sa UK. Ang pagwawasto sa Iranian state media ay maaring naging malaking pagkakamali na tatalakayin pa natin sa video. At ito ay makikita sa buong kwento. Laging pinalalaki ng Iran ang kanilang mga nagawa o minsan ay tahasan pang nagsisinungaling. Kaya't kailangan nating tandaan yan. Pero nung oras ng pagre-record, mukhang tugma naman ang mga larawang ito sa isang F-15 Eagle. Ngayon, hindi pa nakokomento ang Central Command tungkol sa pagbagsak ng jet na ito at may magandang dahilan para doon. Patuloy pa rin ang operasyon ng pagsagip. Kita mo, may 2 crew member ang jet na iyon. Isang piloto at isang weapons systems officer. Pareho silang nag-eject sa teritoryo ng Iran at agad na inilunsad ang operasyon para sagipin sila. Kaya walang opisyal na pahayag. Operational security ang inuuna. Bago ko talakay ng rescue operation, gusto ko munang linawin. Nitong mga nakaraang linggo, sinasabi nating may air superiority ang US Air Force laban sa Iran. Paano nga ba napapabagsak ang mga US jet? Ganito, balikan natin mismo ang Air Force para sagutin ang tanong na ito. Dahil, gaya ng alam nyo, mas matalino sila kaysa sa akin. Galing ito sa Air Force Doctrine tungkol sa counter-air operation at nagpapaliwanag ng continuum ng kontrol sa himpapawid. Ganito inilalarawan ng Air Force ang pagkontrol sa himpapawid sa combat operation o digmaan. Una ay air parity, kung saan walang panig ang may kontrol. Lumilipad at nag-ooperasyon ang magkabilang panig para pigilan ang isa't isa. Ang air parity ay hindi ibig sabihin walang air operations, kundi pareho magagamit ng magkabilang panig ang himpapawid. Ang ikalawang antas ay air superiority, kung saan kaya magsagawa ng operasyon na isang panig nang walang matinding hadlang mula sa kabila. Iyan talaga ang salita ng Air Force, at may dahilan kung bakit. Ang kontrol sa himpapawid ay hindi garantiya ng kaligtasan. Mayroon pa ring panganib, pero ang kalaban ay wala sa parehong antas ng kontrol gaya ng US Air Force. Ito ang palaging inaangkin ng US, air superiority, lalo na sa rutang papuntang Tehran at pabalik. Hindi nila kailanman inangkin ang ganap na kataas-taasang kontrol sa himpapawid kung saan halos walang sagabal mula sa kalaban. 4 na araw lang ang lumipas. 2 araw bago napabagsak ang F-15, kinumpirma ni General Dan Kane na may air superiority ang US at lalo pang lumalakas. Pero hindi niya ginamit ang salitang supremacy. Pakinggan ninyo. Maganap ng mga pasilidad sa loob ng teritoryo ng Iran. At sa nakalipas na 29 pasensya na, 30 araw tinamaan na natin ang mahigit 11,000 target. Dahil sa pagtaas na nating air superiority, matagumpay na nating nasimulan ang unang mga misyong panlupa ng B-52 na nagbibigay daan sa atin, gaya ng sinabi natin dati na patuloy na mapangibabawan ang kalaban. At gaya ng sinabi ng kalihim, lumilipat tayo sa mas marami at mas dynamic na target, tinutugis ang mga mobile na target sa paligid ng battle space. Matapos bumagsak ang jet, maraming nagsabi na nagsisinungaling ang US military. Pero totoo namang hindi. Madalas magkamali ng intindi ang mga tao, pati ako, sa salitang gamit ng militar. Binalikan ko pa ang ilang video na ginawa ko nitong 2 linggo. Sinabi ko na may air dominance ang US, na hindi naman ginagamit na termino ng Air Force sa doktrina nila. Binasa ko namang doktrina kaninang umaga. Kaya pati ako, hindi ako naging eksakto sa pagpapaliwanag kung ano talaga ang nangyayari. Gayunpaman, balikan natin ang sitwasyon sa mismong lugar. Alam nyo, ang F-15 ay hindi tulad ng modernong stealth fighters gaya ng F-22 o F-35. Mas luma ito kaya mas madaling matukoy at matarget kahit ng Iran. Mahalaga ang kontekstong ito sa nangyari. Ngayon, lahat ng US piloto, anuman ang jet na nililipad,
ay laging sumasailalim sa SEER training. Ibig sabihin ay survival, evasion, resistance, at escape. Ito ang mga hakbang para sa mga piloto kapag tinamaan at pababa na ang eroplano. Una, ligtas na mag-eject gamit ang parachute. Ikalawang hakbang, humanap ng ligtas na lugar para makaiwas sa huli. Ikatlo, gamitin ang encrypted na radyo para ibahagi lokasyon sa US puwersa. Dito magsisimulang gawin ng US forces ang lahat para maglunsad ng rescue operation at mailigtas ang mga pilotong nag-eject sa teritoryo ng kalaban. Ayon sa mga Israeli sources na nakikipag-usap sa Israeli media, parehong nagpadala ng lokasyon ng piloto at weapon systems officer gamit ang encrypted device. Mahalaga ito kung totoo, dahil ibig sabihin ay maayos pa sila at naiparating ang kanilang lokasyon. Dahil gaya ng hinala nyo, napakadelikado pa rin ang proseso ng ejection. Pwedeng may mangyaring masama. Kahit maliit na pagkakamali o aberya, pwede itong magdulot ng pinakamasama. Kaya ang katotohanang pareho nilang na iparating ang kanilang lokasyon ay magandang balita. Ngayon, alam din natin na halos agad nagsimula ang rescue mission. Gaya ng makikita nyo sa mga video na ibinahagi ng mga sundalong Iranian o mga opisyal ng Iran sa social media. Ngayon, pagkalabas ng balita tungkol sa rescue mission sa publiko, agad nag-claim ang Iranian state media na nahuli na nila ang parehong crew members. Kaya ang piloto at weapon systems officer. Hindi ito tama, pero dito ko gustong talakayin kung paano nagkamali ang marami. Natutunan ko ito mula kay Reem Nakbeth, isang YouTuber na mas magaling sa ganitong bagay kaysa sa akin. At sinabi niya kung paano nung una ay maaring totoong naniwala ang Iranian State TV na nakapagpabagsak sila ng F-35. Para sa mga nakakaalam ng pagkakaiba ng F-35 at F-15, dapat hinayaan na lang nilang maniwala ang Iranian media dahil ang F-35 ay may isang piloto at F-15 ay may dalawang crew. Malaki itong bahagi sa pag-uusapan natin sa susunod. Tulad ng sabi natin, agad namang naglunsad ng rescue mission. Narito ang detalye kung sino ang sangkot at anong training meron sila. Pakinggan ninyo. Ngayon, pinangungunahan ito ng isa sa pinakamagaling at pinaka-professional na Special Operations Group sa mundo, ang Air Force Pararescue. Ang kanilang motto ay para mabuhay ang iba at itinuturing nila itong isang misyon na hindi dapat mabigo. Ibig sabihin, handa silang isugal ang kanilang buhay at posibleng ialay pa ito para maibalik ang mga kalalakihan at kababaihang ito sa kanilang mga tahanan. Magkakaroon ng grupo ng Air Force Pararescue Men na eksperto sa pagsagip, high-angle rescue at parang mga surgeon sa labanan. Malamang may kasama silang security element mula sa special operations gaya ng Navy SEALs, Green Berets, MARSOC, or US Marines. Kaya't buong sigasig, dedikasyon, at tiyaga silang naghahanap at nagsasaliksik para matukoy ang kinaroroonan ng combat systems officer na ito at maibalik siya sa kaligtasan sa lalong madaling panahon. Ngayon, habang isinasagawa ang rescue mission na ito, ang search and rescue, isang A-10 Warthog na sumusuporta sa misyon ay inatake. At ayon sa ulat, ito ay nasira. Sa kabutihang palad, nakalabas ito sa Iranian airspace bago nag-eject ang piloto at ligtas siyang nailigtas. Isang tao ang nailigtas. Magandang balita ito. Maliban sa A-10 dalawang helicopter, posibleng mga Black Hawk, ang nasira rin sa rescue pero pareho silang ligtas na nakabalik. Hindi pa alam ang lawak ng pinsala. May mga larawang kumakalat sa social media, karamihan mula sa Iranian state media. Kaya di ko alam kung gaano ito dapat paniwalaan. Mahalagang tandaan na mas mataas ang panganib ng mga eroplanong ito kaysa karaniwan dahil hindi ang pangunahing layunin ay umiwas sa putok o bawasan ng pinsala sa sasakyang panghimpapawid. Ang pangunahing layunin ay ang mahanap ang mga crew. At ibig sabihin nito, mas madali para sa mga Iranian na basically barilin ng helicopter o barilin ng A-10 dahil nakatutok sila sa pagtiyak na mahanap natin ang mga crew at maibabalik sila sa kaligtasan. May footage tayo ng tila miyembro ng IRGC na nagpaputok sa helicopter na nasa search and rescue mission. Ngunit hindi gumanti ng putok ang helicopter. Mahalagang tandaan sa Iran na kung may baril ang isang tao, malamang hindi siya ordinaryong mamamayan. Ito ay isang bagay na nakita natin noong Enero. Ang mga ordinaryong Iranian ay hindi basta-basta nakakakuha ng baril tulad ng mga sundalo o opisyal ng Iran. At iyan ang dahilan kung bakit naganap ang massacre na nakita natin noong Enero. Kung may makita kang video ng taong may baril o rifle, ibig sabihin na tatrabaho sila
para sa IRGC o ibang sangay ng rehimen ng Iran. Narito ang video ng miyembro ng IRGC na napapaputok sa helicopter. Ngunit halos hindi siya pinansin ng helicopter. Tingnan ninyo ito at mabilisang paalala lang bago yun napindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. At heto na ang video. Ang doktor na tinawag pabalik. Ano ang gagawin sa kanya? My gosh. Hindi ko alam ang gagawin sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Kung gusto ng helikopter na umatake, sapat na sapat ang lakas ng kanilang armas para patumbahin ang kahit sinong nakatayo sa lantad na lugar at nagpapaputok lang ng baril. Walang paraan para magtago kung magpapaputok ang helikopter. Mabuti na lang, agad tayo nakatanggap ng magandang balita mula sa mga opisyal ng Israel at US matapos lumabas ang mga video. Isa sa mga miyembro ng crew, malamang ang piloto, pero hindi tayo 100% sigurado doon ay nailigtas. Kaya siguradong napakagandang balita niyan. Pero medyo nakakalito ito para sa marami dahil isipin mo na magkalapit lang ang piloto at ang pangalawang miyembro ng crew. Kaya paano kaya natin nailigtas ang isa lang? Ganito, narito ang iba pang detalye tungkol sa maaaring nangyari. Maaring nakahiwalay sila habang bumababa papunta sa lupa o maaring iba pang nangyari. Pakinggan ninyo ito. Alam nyo, isa yung tungkol sa sabay na paglapag ng mga piloto. Sa mga parachute operations, maraming pwedeng makaapekto. At kung babalikan natin ang 1,000, 995, si Scott O'Grady sa Bosnia, hinila niya talaga ang override handle, kaya nabuksan ang parachute niya sa sobrang taas ng altitude na naging dahilan para maapektuhan siya ng hangin. Malakay rin itong palatandaan na madaling makita ng kalaban. Kung magkaiba ang altitude ng pagbukas ng parachute, maapektuhan sila ng hangin na maaring magtulak sa iba't ibang direksyon at magdulot ng distansya. Hindi pa kasama rito ang geografiya at lupain. Maaring bumagsak sila sa magkabilang panig ng isang malaking anyong lupa at gumalaw sa magkaibang direksyon. Tungkol sa tanong sa pamilya kung kailan sila aabisuhan, hindi ko masasabi kailan, pero masasabi ko kung bakit hindi pa sila naabisuhan. Ayaw mong malaman agad ng pamilya ni Juan de la Cruz sa Omaha, Nebraska, lalo na kung may lokal na balita na naglalantad ng pagkakakilanlan ng piloto o weapons systems officer habang nasa lupa pa. Hindi dapat agad ilantad ang pagkakakilanlan niya. Gusto naming limitahan ang impormasyon para maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga individual may tinuturing ngayong isolated personnel. Patuloy pa rin ang misyon para sagipin ang pangalawang crew member, pero mahigit 24 na oras nang nakalipas, kaya nakakabahala na talaga. Gayunpaman, hindi nagkomento ang Pentagon at Central Command ukol dito dahil sa operational security. Mas nababahala ako dahil marami sa mga leak na nalalaman natin ay mula mismo sa mga opisyal ng Israel na nakikipag-usap sa Israeli media. Ngayon, hindi ako sigurado kung ano talagang nangyayari dito. Dahil kung ang pulisiya ng US ay ayaw nilang may lumabas na impormasyon sa publiko, bakit may mga tagas nang nanggagaling sa mga opisyal ng Israel? Sigurado akong pwedeng tumawag agad ang Estados Unidos at sabihing, huwag kayong magsalita sa media tungkol dito. At sa ganung paraan, siguradong walang makakaalam ng kahit ano. Kaya hindi rin talaga ako sigurado. Kung naiintindihan niyo ang nangyayari, baka pwede kayong mag-iwan ng komento sa ibaba, ipaalam niyo sa amin. Mahalaga ring banggitin na una nang sinabi ng Iran na nahuli nila ang parehong tripulante. Malinaw na hindi yun totoo. Dahil alam natin na nailigtas pabalik ang isa sa mga piloto. Gayunpaman, pinapalakas ng Iran ang pagsisikap nilang mahuli ang taong nananatili pa sa bansa. Nag-aalok sila ng $60,000 na napakalaking halaga sa sinumang makakatulong sa mga opisyal ng Iran na mahuli ang taong ito sa Iran. Nilagyan na nila ng harangang lugar kung saan posibleng naganap ang paglapag at tuloy pa rin ang operasyon ng paghahanap at pagsagip, gaya ng nakikita sa clip na ito. Hindi ko muna. Hindi ko Hindi pa nagbibigay ng pampublikong pahayag si Pangulong Trump ukol dito. Pero nakipag-usap siya sa mga mamamahayag ng hindi lantaran, parang sa isang panayam sa telepono o katulad nito. Ito ang kanyang pangunahing mensahe. Pakinggan ninyo. Pinakahuling balita, sinabi ni Pangulong Trump na hindi pa siya handang ianunsyo ang gagawin ng Estados Unidos kung mapatunayan na sinakta ng Iran ang nawawalang US crew member. Ayon ito sa isang
kamakailang panayam niya sa Independent. Isang US Marine ang nakaposte sa labas ng West Wing halos buong Biyernes dahil sa loob, regular na binibigyan ng ulat ang Pangulo ng National Security Team tungkol sa misyong pagsagip sa tripulante ng F-15E. Pagkatapos lumabas ang balita sa pagbagsak ng F-15E, unang sinabi ng Pangulo sa Truth Social, kunin ang langis kahit sino. Ngayon, tulad ng nabanggit ko, nakakabahala na lampas isang araw na at di pa rin natatagpuan ang pangalawang crew member. Pero, may maganda ring balita sa pagkaantala. Kung nahuli siya ng Iran, siguradong ipapakita agad siya sa state media bilang pang-propaganda, nalabag sa Geneva Convention. Pero sigurado akong gagawin pa rin yon ng Iran. Wala silang pakialam sa batas internasyonal. Pero dahil walang ebidensya ang Iranian state media, kahit sinasabi nilang nahuli na nila ang piloto at weapons officer, magandang senyales ito. Malamang, hindi pa siya hawak ng Iran. Malamang ay hindi pa siya nahuhuli ng Iran. Ang piloto ay nawawala na rang halos 12 hanggang 15 oras, sabihin na natin. May ibig bang sabihin yon para sa'yo? May ipinapahiwatig ba yon na maaring hindi hawak ng mga Iranian ang taong ito? Dapat narinig na natin yun ngayon. Magandang senyales ba ito o masama? Ang tagal ng panahon. Kaya Trace, salamat sa pag-imbita sa akin una sa lahat. At ang aming mga dasal ay para sa mga crew na gumagawa ng napakadelikado at mahirap na misyon ngayon. Isa ang search and rescue sa gitna ng labanan sa pinakamahirap naming gawin. Pinag-iensayuhan ito at may mga espesyal na tropa para dito, pero mahirap pa rin ang trabaho. Ang katotohanan na ang tagapangasiwa ng sistema ng armas at maririnig ninyong gamitin ko ang salitang wiso ay hindi ipinagyayabang ng mga Iranian sa tingin ko ay magandang senyales. Ibig sabihin nito, maaring buhay pa ang taong yun. At sinusunod nila ang pagsasanay na matindi naming natatanggap kapag una kaming naging bahagi ng aircrew at kailangan naming mag-retraining nito bawat taon. Malamang umasa sila sa muscle memory nila ngayon. Ngayon, may isa pang interesting na balitang lumabas ngayong umaga. Ilang miyembro ng pamilya ni Soleimani na pinaslang noong 2011 ay nasa Estados Unidos na may green card. Kaya, nasa proseso na sila para maging mamamayan. Pero buti na lang, o isa sa mga pamangkin niya ay naging masyadong lantaran sa pagsuporta sa IRGC at sa rehimeng Islamiko. Kaya siya ay nahuli. Ngayon, binawi na ang green card niya at ipapadeport na siya sa Iran. Hindi ba't kapansin-pansin na habang sumisigaw ng kamatayan sa Amerika, ang rehime ng Iran, dito naman nakatira ang pamilya nila sa Estados Unidos? Alam natin ito dahil si Ali Larzani, na naging de facto leader ng Iran mga 1 o 2 araw, mula na magsimula ang digmaan, ay may anak na babae na nakatira sa Estados Unidos, habang pinapatay ng Iran ang 10,000 nagpoprotesta. Ngayon, may panibagong balita tungkol dito. Dito rin nakatira ang pamilya ni General Soleimani habang sumisigaw ng kamatayan sa Amerika. Hindi ba't nakakabaliw? Ang mga taong ito ay nakatira dito sa Estados Unidos, habang umaasa na mawawala na lang ang Estados Unidos sa mapa ng mundo. Kung may mukha ang pagkukunyari, iyon ang mga sumusuporta sa rehimen. Ngayon, para maintindihan kung bakit ganito ang asal ng Iran ngayon, kailangan nating balikan at tingnan kung paano nakarating ang Iran sa kalagayan nito ngayon. Hindi lang ito pagbabalik sa Rebolusyong Islamiko noong 1979. Kailangan nating balikan ang panahon ng Qajar Dynasty sa Iran noong 19 na siglo, para makita kung paano ang mga desisyon ng mga namumuno noon ay patuloy na nakaapekto sa Iran hanggang ngayon. Hulaan mo kung ano? Iyan mismo ang ginagawa namin sa podcast naming. May ilang bahagi na kakalabas lang ngayong araw. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo nakarating sa kinalalagyan natin ngayon, siguradong pakinggan mo ito. Pwede mo itong panuurin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description. O pwede mo ring panuurin ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.